Maestro Sir Anton, guro't vlogger na Pilipino, tagahatid ng balita sa bayan ay totoo. Mga benepisyo ng guro, kanyang tinatalakay. Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan at alamin pa rin natin itong tungkol sa pagpasok ng mga teachers ngayon pong May 4 onwards. Ayan. So yun po ang madalas na itatanong pa rin sa ating mga maestro sa mga iba't ibang mga post sa social media, sa YouTube, sa Facebook. May mga nababasa pa rin po tayong mga nagtatanong tungkol dito sa kung required nga ba talaga tayong pumasok ngayon pong darating na May 4 onwards. Ayan. So, ngayong araw po ay May 2. Yan, ibig sabihin ay tapos na po ang ating uninterrupted break. Nagtapos po yan noong April 30, 2026. Ayan, so sa May 4 ay magsisimula na po dyan yung mga seminars, mga trainings. Ayan, so kaya yan po yung tanong sa atin mga kamaestro kung tayo ba ay required ng mag-report. Ano po, ngayon pong darating na May 4 Monday. Alright? So, kung ako po yung tatanungin po niya, ninyo tungkol dyan, sa tingin ko po ay hindi naman tayo required. Ano po, mga kamaestro? Kasi kung tutusin, ang bakasyon naman talaga natin ay actually hanggang buong buwan ng May po yan. Ano po? 60 days. Yan po yung nakasaad po doon sa ating Magna Carta for Public School Teachers. Ano po, yung Republic Act number 4670. Ayan, na kung saan ang mga teachers po, no? Lahat ng teaching personnel ay entitled for a 60 days na bakasyon. At pag pag summer break and then actually 70 days nga dapat yan no? Summer break and then 14 days naman pagka Christmas break. Yan po yung nakasaad sa ating Republic Act number 4670 and supported po yan ng Omnibus Rules on Leave. Omnibus Rules on Leave, yung CSC, Omnibus Rules on Leave, nasa Section 6 po yan, yung teacher's leave. So nakasaad po doon, nakalagay po doon na ang mga teachers daw ay hindi entitled ng usual na vacation and sick leave credits. Ayan, that's why hindi tayo basta-basta pwedeng mag-file ng sick leave unless talagang meron tayong mga vacation service credit or may mga BSC pa tayong natitira. Yun po yung gagamitin natin pag tayo ay nagkakasakit. Pero kung wala kang naipon na BSC or vacation sick leave, pag nagkasakit ka, normally, talagang kakaltasan ka sa sweldo, mga kamaestro. Kasi, yun nga, mga teachers nga ay talagang hindi siya entitled for a vacation and sick leave ng mga non-teaching personnel na kung saan yun po ay namomonetize nila, di ba? Namomonetize nila yan sa pagkakaalam po natin. Ayan, yung mga vacation and sick leave po ng mga non-teaching personnel, ever pong hindi po nila yan nagagamit. So, yung mga teachers po, ay wala naman po tayong monetization. But instead, mayroon po tayong tinatawag na proportional vacation pay or yung PVP. Yan po yung nakasaad din sa CSC Omnibus Rules on Leave Section 3 po yan mga kamaestro, para alam natin, para pagka may nagtanong sa atin, yun po yung may sasagot po natin, So lahat po ng teachers ay entitled for a proportional vacation pay or PVP for a total of 70 days po yan mga kamaestro during summer and 14 days naman during Christmas vacation. Yan po yung nakasaad muli sa CSC Omnibus Rules on Leave Section 6 po yan mga kamaestro. Alright? Basta siguraduhin lamang na ang mga teachers or tayo po ay nagre-render po ng continuous service sa buong school year without incurring absences without pay not more than 1.5 days entitled. So entitled po tayo ng proportional vacation pay. Kasi yan po yung proportional vacation pay based po sa pagkakaunawa po ni El Maestro. Yan po yung naiipon natin sa bawat araw na tayo po ay pumapasok, meron po tayong naiipon na PVP. Mga kamaestro. So, yun na po, Imbes na i-monetize natin, kasi wala naman nga tayong monetization ng mga leave credits. So, ang ginagawa po dyan ng gobyerno at ng base po yan sa CSC. So, instead of monetization, yun na po yung tinatawag natin na proportional vacation pay or yung PVP. So, that's why, may nagtanong kasi sa atin, na isang kamaestro natin na absent daw siya sa buwan ng May. So tayo po ay as long as na meron ka pong PVP so check nyo rin
as long as na meron kang PBV, hindi ka naman pala absent at marami ka namang vacation service credit na naipon, so you are entitled for a PBV. So hindi po tayo basta-basta pwedeng lagyan ng absent, magpo-form 6 tayo pagdating ng May. Ayan, so yun po yung maliwanag po dyan mga kamaestro. So we are entitled or of a PBV or proportional vacation pay. So hindi tayo basta-basta pwedeng bigyan ng absent if ever po hindi po tayo makapunta during May pag may mga patawag po sa atin. Alright? Pero syempre, kung ang patawag naman po sa inyo, ito po yung may papayo ni El Maestro, to be fair, to be fair naman. So, kung pinapatawag naman po kayo dahil for a seminar, for a training, and wala naman talaga kayong sakit or wala naman kayong ibang pupuntahan, nasa bahay lang naman kayo, so I think naman you can grab it, kasi for professional growth naman po yan, for professional development, katulad ko po, ako po ay kasama sa seminar ng revised K-12 curriculum for grade 6 sa darating po yan ng May 19 to 22. So, tinanggap ko kasi syempre tayo rin naman po ang makikinabang po diyan mga kamestro. So, yun naman po ay natin, para naman po yan sa ating pananaw, tungkol diyan. So, wag na nating tanggihan, Kung wala naman tayong kinakaabalahan or wala naman tayong importanteng event, wala naman tayong sakit, so I think pwede naman nating tanggapin, mga kamestro. Pero tayo po dapat ay entitled for a vacation service credit during that time. So, dapat mayroon tayong DTR at mayroon tayo dapat makukuhang service credit kapag tayo ay umattend ng mga seminars or mga training ngayong darating po na May. Alright? So, yun po. Yun po yung isasagot po natin dyan. Pero kung kayo naman po ay mayroong sakit, talagang hindi nyo kaya, wala kayong kapasidad na pumunta, so I think naman ay maunawa naman kayo ng inyong school head kasi usually ang kausap natin dyan ay mga school head po natin. So, sa akin naman, nasa pag-uusap po ninyo yan mga kamaestro. So, lahat naman nadadaan sa mabuting usapan. Mahirap lang talaga kung hindi kayo nagpaalam. Siyempre, may right naman na magalit po ang inyong school head kasi bigla ka lang di sumipot. For example, may training tapos hindi ka sumipot. Abay, kahit naman ako yung nasa kalagayan ng school head, syempre, magagalit din tayo kasi sinong papalit sa'yo sa training kung hindi ka nagpaalam ng maayos, di ba po mga kamaestro? So magpaalam lang po tayo maayos, makipag-usap po tayo ng maayos para makahanap ng kapalit po natin. Ngayon, yung mga aattend naman ng intervention program, di ba? Yung mga summer, ito yung mga estudyante natin na nilista na may mga bagsak, may mga failing grade sila na sila yung mga magsa-summer ngayong magsisimula na yan May 4 sa pagkakalam po natin, May 4 hanggang May 22. So, syempre, pag sinabihan ka ng principal mo na isa ka sa magiging teacher during summer, during intervention program, so kung wala ka naman din ginagawa ulit, at wala ka namang sakit, tingin ko naman pwede nyo na rin i-grab yan. Ayan, kasi nga, kayo naman ay entitled for a service credit, po mga kamaestro. Pero muli, kung kayo ay may sakit, kung kayo ay may talagang importanteng lakad, na kumbaga sa na i-book nyo na prior to that, hindi ka pa kinakausap, pero na-i-book mo na yung lakad nyo. For example, punta kayo ng Cebu, ng Baguio, o kung saan pa kayo pumunta, I think naman pwede rin kayo magpaalam, Papaalam kayo sa school head niyo para makahanap syempre ng kapalit, Pero syempre dapat ahead of time, pag-uusapan na po yan. Kasi hindi rin naman kasi pwedeng maraming batang papasok ngayong summer tapos walang teacher, 'di ba? So kumbaga sana makompromiso rin po ang school po ninyo, School niyo rin yung masisiraan pagdating ng ganyan. Kasi sabihin ng mga magulang, bakit kayo nagpapasok ng summer pero wala namang mga teacher na magtuturo, po. So nasa pag-uusap po yan. Kung hindi ka available, so yung school head mo, syempre maghahanap siya ng ibang teacher na available, po mga kamaestro. Alright? So yan po yung pananaw po natin yan, sa tungkol dito sa reporting ngayong May. Hindi naman siya totally required talaga, po mga kamaestro, kasi nga mayroon tayong PPP, po. Pero, yun nga, pag may mga pagkakataon naman na talagang able naman tayo at talagang wala naman tayong kinakaabalahan, wala naman tayong karamdaman, so I think pwede naman tayong pumunta ng school kasi yan naman po ay may katapat na service credit ngayon pong buwan po ng May. And syempre pagdating naman ng Brigada Eskwela yan, hindi na kailangan itanong yan. Syempre, Brigada Eskwela natin yun is June 1 to June 5, kung hindi tayo nagkakamali. So, syempre, sino ba mag-aayos ng classroom natin? Syempre, tayo bilang teacher ng classroom na yun. So, I think talagang yan, obligado ka nang pumunta, po. So, wag ka nang mag-schedule. Alangan naman na pag-schedule ka pa, ay magbuburakay ako sa June 1 to June 5. Talagang baka magalit na siya yung school head mo niyan. Kasi nga, alam ko may DepEd issuances niyan na a week before the start of the school year, the first day of the school year,
ay kailangan ang mga teachers talaga dapat ay nasa school na, nagre-report na for hindi naman totally beautification, no? Para maayos lang, para maihanda, yun ang tamang term kasi diyan, ano. Hindi naman kailangan beautification yung term natin, no? Para maihanda natin ang ating mga classroom sa darating na pasukan. So, kailangan talaga nandiyan ka na. Huwag ka na magdahilan na, na nasa out of country ka or kung nasaan ka man, ano po mga kamaestro. Pero, muli, kung syempre, kung may sakit ka, abay, syempre, hindi ka rin pwedeng pumunta sa school during brigada eskwela. Pero, kailangan mo ulit magpaalam ng maayos sa iyong school head at makipag-usap ng maayos. At syempre magpe-present ka rin ng proof na ikaw nga talaga ay mayroong kumbaga sa sakit na talagang hindi ka pwedeng pumunta ng school. Alright, so hopefully po ay nasagot ko na yung mga nagtatanong po tungkol dito sa May. Ayan, kasi tapos na yung ating uninterrupted break. Ano, ilang araw na lang yan mga kamaestro. So hopefully po ay nasagot natin ng mas malinaw ano po yung usapin tungkol dito sa reporting sa school ngayong buwan po ng Mayo. Alright, kung mayroon pa kayong mga katanungan, pwede nyo pong i-comment po yan sa ating pong comment section and try natin isagutin yan. Alright, so di ko natatapusin itong ating video ngayon mga kamaestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na in-upload natin. Katulad ito yung mga updates pa rin about sa DepEd and syempre sa mga benefits sa mga teachers and government employees. Syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always update ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!